Isang malakas na lindol na may lakas na 6.9 magnitude ang yumanig sa bahagi ng Hilagang Cebu at mga karatig probinsya noong gabi ng Martes. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang buhay ng libo-libong Pilipino, gumuho ang mga bahay, nagbitak ang mga kalsada, at binalot ng takot at kadiliman ang buong komunidad. Nasa hindi bababa sa 69 na katao ang nasawi. Marami ang sugatan at ilan pa ang patuloy na pinaghahanap sa ilalim ng gumuhong mga istruktura. Habang patuloy ang mga aftershock, nananatiling aligaga ang mga residente at patuloy ang pagtatrabaho ng mga rescuers sa gitna ng panganib. Malawak ang pinsalang iniwan. Matinding tinamaan ang mga bayan ng Bogo, Medellin, at San Remigio. Mga lumang gusali ang gumuho, mga paaralang winasak, at nawalan ng kuryente at tubig ang maraming lugar. Dahil sa nasirang mga daan, marami ang na-isolate at hindi pa naabot ng tulong. Nagdeklara na ng state of calamity ang pamahalaan upang agad na maipamahagi ang pondo para sa emergency response. Kasalukuyang nasa lugar na ang mga search and rescue team, pulisya, at militar. Patuloy na ipinapamahagi ang mga relief goods ngunit hindi pa rin ito sapat sa dami ng nangangailangan. Kasabay nito, mabilis ding kumilos ang mga volunteer at lokal na organisasyon. Nagluluto ng pagkain, namimigay ng gamot at gamit, at nag-aabot ng tulong sa bawat sulok. Ngunit sa tindi ng pangangailangan, kailangang magkaisa tayong lahat. Ngayon ang panahon para kumilos. Mag-donate sa mga lehitimong organisasyon. Maging volunteer kung may kakayahan. Ibahagi lamang ang tamang impormasyon. Ihanda ang iyong pamilya at komunidad sa patuloy na panganib ng aftershock. Magtulungan tayong lahat dahil ang tunay na katatagan ay nagmumula sa malasakit. Bilang isang bayan, muling tayong babangon. Kayang-kaya natin ito basta't sama-sama. Well, galing kami sa Masbate to check on the victims naman at mga naapektuhan ng huling bagyo, yung bagyong Opong. Naatasan kami ng ating Pangulo na kami ni Secretary Vince, ni Secretary Cristina, ni Secretary Kibo na magtungo kaagad dito sa Cebu para ma-assess natin yung pangangailangan. Ang instruction niya, siguraduhin natin na yung basic na pangangailangan, pagkain, tubig, at yung mga iba pang immediate na need for relief ma-provide natin. Sa hanay ng DSWD, sabi ko ang report ko kayo, we have around 300,000 family food packs ready for disposal. Nandito lang yon sa ating repacking center sa Cebu City at nakakalat sa iba't iba natin mga warehouse. Meron din tayong padating na ready-to-eat boxes kasi alam natin na wala pang kuryente so pwede gamitin yun kagad. Anytime now, dadating yun galing sa city. Yung mobile kitchen natin, papunta na rin dito. Meron rin tayong mobile water purifier na padating na dito at isang mobile command center. So all of these will be here by 6 p.m. today. We also assured the governor that yung mga gastos ng mga pamilya na may injury ay tutulungan ng DSWD through our assistance to individuals in crisis situation na program. Yung mga sa kasamaang palad na matayan, we will also help them with the bills para sa pagpapalibing. All of those have been arranged already. Now later on, if you want to talk about recovery, syempre papasok na yung emergency cash transfer namin so that people can start rebuilding their homes and their livelihood na natin.